Anyari sa Suns, yung nag-iisang winnable game nila sa remaining games, kinuha pa ng San Antonio mula sa 3-point shot ni Jeremy Sohan. Wala pang Victor Wembanyama sa San Antonio. So upset or downset yun. Si Sohan meron 26 points at 18 rebounds. Si Devin Vassell naman 26 points. Yung last shot ni Kevin Durant at ni Booker, may chance sana sila doon tumabla or mag-overtime kaso kinuha nila mula sa 3-point area. Unang sumabla yung tira ni KD na meron siyang 29 points, 8 rebounds, 6 assists, 4 out of 6 mula sa 3-point area. Si Devin Booker naman 36 points, 3 out of 10. Best shot available nila yung mid-range kaso na-denied agad sila nun. Yung dalawang tira pa ni KD at nitong si Booker contested shot pareho. Yung tira ni Kevin Durant almost 10 seconds pa yon, parang minadali niya agad. Mas mataas din naman kasi ang percentage niya mula doon sa 3-point area at kahit doon sa mid-range. Maganda yung bitaw ni KD sa game. Sayang din yon para sa Suns dahil maganda ang scoring nila sa field, lamang sila sa rebounds. Ang problema nga lang, turnovers at yung points na binigay nila sa kalaban. Sa last 10 games ng Suns, so hindi pa naman tapos yung game ng Sacramento nung ginagawa ko to, may ikukorek lang ako doon. Yun nga palang Kings versus Suns, sinama yung series sa play-ins. So far, tabla sila doon. So must game win para sa Suns yung susunod na lang schedule kontra Kings. Para makuha yung tiebreaker, yun nga lang, nasa Dallas pa rin ang edge kontra sa Suns. Yung Lakers may tiebreaker naman kontra sa Suns. So tablado pa rin ang Suns na hindi sila pwedeng tumabla sa Dallas or LA. Ang Dallas naman so far merong disadvantage kontra Sacramento. Pero masesettle na rin naman yun sa susunod na game. Panalo sila kontra dito sa Utah Jazz, triple-double si Luka na meron 29 points, 12 rebounds at 13 assists. Si Kyrie naman 27 points, 4 out of 9 sa 3-point area. Meron ang Dallas na 4-game winning streak, 8-2 record sa last 10 games. Sa 4 straight games ng Dallas, below 120 points ang nai-score nila. So big deal kasi sa Dallas yun na kapag 120 points below na nananalo sila. Ang problema kasi ng Dallas sa season, yung defense. Ang makikitang adjustment doon ng Dallas sa 8-2 record nila sa last 10 games, nasa starting position na si Daniel Gafford. Nag-a-average siya doon ng 15 points, 8 rebounds at 2 blocks per game. 85% pa sa field. Mas veteran player ang nilagay sa center position. Ang Dallas din, meron pang natitirang 11 games. Susunod nilang makakalaban Sacramento. Dalawa magkasunod yun. Must win game yun sa Dallas para maiba yung tiebreaker. At dun sa division ranking magkatalo kung makukuha nila yung dalawang panalo. Kung sino kasi ang nasa play-ins ngayon, until number 6, maglalaban pa sila or may schedule pang natitira. Yung Kings bukod sa Dallas, meron pang Clippers at Suns. Bukod naman sa Kings, meron pang dalawa sa Golden State at isa sa Rockets yung Dallas. So sila yung maglalaglagan until sa katapusan ng regular season.